Blessed morning everyone! Today is August 20, 2025. Ako nga po pala si Lisa Estonio Garnase ang magbabahagi ng short daily testimony sa araw na ito. At ang napili ko pong Bible verse na gustong bigyan ng testimony ay nasa Colossus chapter 3 verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad ng Panginoong Hesus. Yes and amen mga kapatid. Dapat ay huwag tayong magtanim ng galit sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Bagkus ay ipagdasal natin sila sa trono ng kawaan ng Panginoong Hesus. Kasi maging ako man ay pinatawad ni Panginoong Diyos. Kaya sino ako para hindi magpatawad sa taong nakagawa ng masama sa akin? Mga kapatid, meron lang akong gustong i-share na mga nangyari sa buhay ko na maiangkop ko sa verse na napili ko. Yung testimony ko mga kapatid, medyo matagal na po na panahon ito na nangyari sa buhay ko. Pero masasabi kong napagtagumpayan ko na kasi napatawad ko na yung taong nakagawa sa akin ng masama na yun. Yung taong ito ay malapit sa akin, malapit sa asawa ko. May nagawa siyang hindi maganda, pinag-isipan niya ako ng masama. Nagalit ako sa kanya, nagalit yung asawa ko kasi mas malapit to sa asawa ko. Pero yung galit na yun, nung nakita ng asawa ko na nagsisi siya, hiningi niya ng tawad yung ginawa niya. Hindi man siya personally humingi ng tawad sa akin, pero pinagdasal ko sa Diyos na tulungan niya ako na mapatawad yung taong yun. Alam ko pong hindi madali yung magpatawad, lalo na po kung malalim yung sugat na nagawa niya sa akin. Pero hindi pa ako tumigil na magdasal dahil alam kong si Panginoong Hesus yung magbibigay sa akin ng conviction kung kailan handa na akong patawarin yung taong to. Hanggang dumating sa point na sasabi kong napatawad ko na siya kasi kahit nakikita ko siya, wala na yung bigat sa puso ko. Hindi man siya humingi ng tawad sa akin, alam kong napatawad ko na siya. Kasi nung hindi ko pa siya napapatawad, kahit picture niya lang makita ko, nanginginig na yung kalamnan ko dahil sa takot, sa galit. Siguro normal lang po yun na maramdaman ko. Kasi iba yung trauma na binigay niya. Pero praise God, nakalaya ako sa galit na yon at hindi ko magagawa yun ng ako lang. Dahil sa tulong ng Panginoong Hesus at sa kabutihan niya, napatawad ko yung taong yun ng bukas sa aking puso. Na kahit makita ko man siya, makasama man namin siya, ay wala nang galit. Wala na akong galit na nararamdaman sa kanya. Na nasasabi kong malaya na ako sa galit ko. Masaya na ako. At yung mga nangyari, ginawa ko na lang aral sa buhay ko. Yung mga nangyaring yun. Na may mga nangyari man na hindi maganda, piliin pa rin natin yung magpatawad. Huwag tayong magtanim ng galit sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Kasi tayo lang din yung magdadala ng bigat sa puso kung may galit tayo sa ating kapwa. Lalo na sa mga taong nakapanakit sa atin. Huwag nating isipin na gagawin natin to para sa sarili natin.
Kundi isipin natin na gagawin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Para mawala yung bigat sa puso natin. Yun po. Magpatawad tayo at magsimula ng bagong yugto. At patawarin natin yung mga taong nagkasala sa atin ng bukas sa ating puso. Yun lamang po mga kapatid ang masishare ko. Praise God. Dahil sa kabutihan ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan ko yung mga pangyayaring yon. Nakapagpatawad ako sa taong nakagawa sa akin ng masama. At masaya na po ako ngayon na kahit nandyan yung taong yan, nakikita ko siya, hindi na ako galit. Wala nang galit sa puso ko. Thank you Lord Jesus sa kabutihan mo. Sa mga kapatid, yun lamang po. God bless and Jesus loves us. Bye bye.